Well, mga kapopong, kamusta? Well, since very interesting itong topic natin ngayon, ay straight to the point na tayo at sagutin agad natin ang katanungan sa kung papaano nga ba maghiganti itong si Xi Jinping patungkol doon sa mga aksyon na ginagawa ng mga kalaban nitong bansa. Well, isa-isahin natin yan, ha? Actually, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay ibinalita kasi noong nakaraang araw na ang military pala ng Amerika nagdadala o nagre-resupply na pala ng mga military supply nila doon sa bansang Australia. At take note, ha? Currently, ginagawa yan ng military ng Amerika hindi upang ibenta sa Australia, kundi upang maghanda kung magkakaroon man ng isang sagupaan sa bansang China. Yes, mga kapopong, bansang China nga. Well, kaya't hindi rin natin masisisi itong Australia sa kung bakit pati yung mga submarines ay sa bansang Amerika nila yan bibilhin dahil unang-una ay makakasigurado sila na ang lahat ng sistema noong submarine na bibilhin nila for sure safe ang mga datos niyan at walang anumang data leak ang makukuha ng mga kalaban nitong bansa. Na remember mga kapopong, ha? Na sa tingin nyo ba ang Pilipinas o Australia o Japan sa China bibili ng mga submarines o doon sa Russia? Na alam niyo naman siguro na kung mangyayari man yan baka while under the ocean yung submarine na yan ay baka bigla na lang yang mag-shutdown dahil yung sistema pala niyan kinokontrol ng bansang China. Or in short kayang-kaya ng China na sabotahe ang lahat ng mga military equipment na made in China na binibili naman ng other countries. At ito pa ang mas matindi mga kapopong, ha? Well, 2 days ago kasi ay ibinalita ng Reuters na ang mismong Pentagon daw kasi ng Amerika babala sa ilang Chinese companies na nandoon sa US na mga kumpanya naman na ayon sa Pentagon ay tumutulong mismo sa military ng China. Well, sa madaling kwento at paliwanag upang mas maintindihan nyo ay paniguradong ang tinutukoy kasi ng Pentagon dyan walang iba kundi yung mga Chinese companies na nasa technology industry. Yes mga kapopong, ang example na nga dyan ay tulad noong mga devices tulad ng cellphone, mga routers at mga CCTV cameras na gawa ng kumpanya na nalilink sa military ng China. Actually, hindi na naman bago yan mga kapopong dahil noon pa man ay na-discover na kasi ng mga eksperto sa Amerika na totoong merong ilang devices na made in China ang nakakatulong upang makakuha naman ng mga datos sa military ng Amerika na mga datos naman na nagagamit ng gobyerno ng China sa maraming bagay. Well, ang ilan na nga dyan ang pagmamonitor sa magiging plano ng military ng Amerika. So, paniguradong nabalitaan nyo rin na merong ilang government offices sa Amerika na ipinagbabawal ang ilang phone applications na ang main company owner galing sa China. So, kaya't sabihin man nating minsan nai-stress itong si Xi Jinping sa mga military drills ng Amerika at ng ilang bansang kapanig nito. Pero ang isa naman sa mga uri ng paghihiganti ni Xi Jinping ay minsan ay hindi sa pamamagitan na rin ng paggamit ng military actions nila, kundi ang mismong paggamit ng mga data naman na nakuha nila sa mga bansang kalaban nila, which is ang isa na nga dyan ang pag-copy o paggaya sa mga military equipment ng Amerika, which is pati nga yung Chinook helicopter ay ibinalita noong nakaraang buwan ay di umano tinry daw kunin ng China. Well, remember mga kapopong, ha? Anyway, gawin na lang nating example itong mga US Chinook helicopters. Ang isa kasi sa mga strategies ng China, most especially kapag meron silang kokopyahing isang military equipment, ay totoong gumagawa sila ng paraan upang makakuha ng aktual na unit at babaklasin nila yan upang pag-aralan lahat-lahat sa kung papaano yan gumagana. Well, bigla ko tuloy naalala yung balita na merong isang kumpanya sa China ang nag-import ng isang Tesla car ni Elon Musk noon. Pero yung kumpanya naman na yun ay for some reason hindi natuloy ang production. Na ang nangyari tuloy dito sa Tesla car na
binili nila na nandoon sa China ay na-stock na lang yan ng ilang taon na nasa loob ng isang container. Well, dyan nyo talaga malalaman sa kung papaano kinukonsinti ng gobyerno ng China ang mga companies doon na kopyahin at i-improve ang mga produkto na made in America. Well, parang mga sapatos lang yan na Jordan na ibinebenta online dito sa Pilipinas na ang hindi naman alam ng mga Filipino ay copycat pala yan ng mga tunay na Jordan shoes. So, huwag na kayong magtaka years from now ay paniguradong ang lahat ng mga equipment sa military ng Amerika ay baka ma-surpass na yan ng China dahil sa ginagawa nilang pagkopya ng mga armas from different countries. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo, dapat ba ang Pilipinas gumawa na rin ng mga sarili nating armas para sa ating military? As in, malaking porsyento ng mga equipment natin sa military? Well, syempre gusto ko malaman ng iyong mga sagot. So, i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, te amo!